B. Catherine Bernardo in a word of Gladys Reyes. Ikang aktres at kontrabida icon na si Gladys Reyes sa usapin. Naramdaman niyang hindi na ito tugma sa kanyang personal na paniniwala at prinsipyo, pinili niyang umalis. OMG, Catherine Bernardo, bakit nga ba tila nakakaladkad sa isyong ito, ano? Pagkatapos ng mga sunod-sunod na mga balita at nagbabagang balita kay Catherine. Ngayon naman, dito naman kinakaladkad yung pangalan niya. So yan ang ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. So, bakit nga ba pinag-uusapan si Catherine Bernardo at meron pong kataga na B. Catherine sa mundo ng mga Gladys Reyes? So, ano nga bang ibig sabihin nito sa chikang ito, no? So, ang chika, bakit nga ba may mga parali at bakit nadadawit ang ating Asia Multimedia Box Office or Asia Box Office Queen? Ito na naman tayo mga kamarites, ka-fans at mga katambay sa FYP. Kung akala ninyo ay tahimik lang ang buhay ng isang nag-iisang Catherine Bernardo habang nag-aanda para sa kanyang upcoming project na Hello Someone Someday with James Reid, nagkakamali kayo, no? Dahil sa mundong ito, kapag sikat ka, no, pag sikat ka, kahit matutulog ka lang o umiinom ka lang ng matcha latte, pwedeng-pwede ka pa rin makaladkad sa mga pambansang usapin. Ayon sa pinakabagong chika mula sa Abante Tonight, bigla raw nadawit ang pangalan ni Catherine sa isang malawakang kilos protesta na isinasagawa ng isang kilalang religious group sa kahabaan ng EDSA-NET 25 at AFP. Ay naka-red alert pa nga dahil sa biglaang dagsa ng tao. Wait, anyari, anong kinalaman ni Kat? Para sa mga hindi nakakaalam ng lore o ng background ng story, si Catherine Bernardo ay dating membro ng naturang religious group. Yes, open secret naman sa showbiz na doon siya lumaki. Pero ang plot twist, matagal na raw tumiwalag o umalis ang aktres sa nasabing organisasyon. Ngayon, dahil ang kanyang mga dating religious group ay may malakihang pinaglalaban at nagrarally sa kalsada, biglang nasumon ng mga netizen ang pangalan ni Kat. Bakit? Dahil ginawa siyang ehemplo ng mga kabataan. Ngayon, pagdating sa paninindigan at kalayaan ng pagpili, B. Catherine Bernardo in a word of Gladys Reyes, dito sa sumabog na internet, particular na sa X na formerly ay Twitter at TikTok, isang netizen ang nagpost ng isang linyang naging instant copy-paste at meme material sa buong bansa. Sabi niya, B. Catherine Bernardo in a word of Gladys Reyes, grabe ang atake. Bakit biglang nadamay ang batikang aktres at kontrabida icon na si Gladys Reyes sa usapin? Ang sausawan na nagdalawang aktres, the Catherine energy or the excited icon, ay sinasabi ng mga netizen na si Catherine daw ang hemplo ng isang taong may sariling pag-iisip at paninindigan. Kahit lumaki siya isang saradong komunidad o organisasyon, nung naramdaman niyang hindi na ito tugma sa kanyang personal na paniniwala at prinsipyo, pinili niyang umalis at yakapin ang kanyang kalayaan. Para sa mga Gen Z, napakabadas at independent woman ang galaw na yun. The Gladys energy, the loyal component. Ang tinutukoy naman na Gladys Reyes sa post ay ang katotohanang si Miss Gladys ay nananatiling aktibo, tapat at vocal na membro ng naturang religious group. Walang masama sa pagiging loyal, pero sa mata ng mga internet critics na hindi sang-ayon sa kasalukuyang protesta, ginagamit nila ang pangalan ni Gladys bilang simbolo ng pagsunod ng walang tanong-tanong. Kaya ang hirit ng mga netizen, mas bet daw nilang maging isang Catherine Bernardo na kayang kumawala sa tradisyon para sa sariling kalayaan, kaysa maging tulad ng iba na sunod-sunod lang kung saan or sunod-sunuran lang kung saan dalhin ng agos. Pero syempre, may mga paeme sa huli para ligtas sa demanda.
ang Gen Z analysis, bakit malaking bagay ang tumiwalag era ni Catherine. Sa konteksto kasi ng ating henerasyon or Gen Z, napakahalaga ng tinatawag nating autonomy o karapatang magpasya para sa sarili. Ayaw natin sa mga idea na basta sumusunod na lang kahit yan ang nakasanayan. Gusto natin ng rason, gusto natin ng hustisya at higit sa lahat, gusto natin ng authenticity. Narito ang breakdown kung bakit bilib na bilib ang internet sa naging desisyon ni Kat noon na muling naging mitya ng discussion ngayon. Breaking the generational trauma. Expectations, hindi bihirang pamilya ang nakakaranas ng matinding pressure kapag ang isa sa mga miyembro ay nagpa siyang umalis sa isang reliyon. Kadalasan, may kakibat itong shunning o ang pagtakwil ng komunidad. Para sa isang dambuhalang bituin na tulad ni Catherine, ang pag-alis sa kanyang kinalakihang grupo ay isang malaking panganib sa kanyang career. Pwede siyang i-boycott ng milyong-milyong miyembro pero guess what? Ginawa pa rin niya yan. Tunay na main character energy. Mula sa silent tungo sa action. At kung matatandaan noong mga nakaraang taon tulad ng kasagsagan ng issue ng korupsyon at rallies noong 2025, may mga panahong nababa si Catherine dahil sa pagiging tahimik o silent sa mga isyong panlipunan. May mga nagsasabing baka takot daw siyang magsalita pero ang hindi alam ng marami, tahimik man si Kat sa microblogging sites ang kanyang pamilya. Lalo na si Mama Min Bernardo ay spotted nang nagdo-donate ng pagkain at tubig sa mga nakaraang kilos protesta tulad ng trillion peso march. Ibig sabihin, hindi sila bingi sa sigaw ng bayan. At ang mismong pag-alis ni Kat sa reliyon niya noon, ang pinakamalaking statement na nagawa niya. So, ang kaibahan ng desisyon ni Catherine kumpara sa mga artista habang nagkakagulo sa EDSA, hindi lang si Catherine ang artistang nababanggit, lumabas din ang pangalan ng iba pang stars na may connection sa nasabing grupo tulad lang ni Jasmine Curtis Smith na balitang pumiyok o nagpahayag din na sa loobin ukol sa nagaganap na rally. Ngunit bakit kay Catherine pa rin pinakamatindi ang tama ng spotlight? Diba? Tama naman eh. Narito ang comparative analysis kung bakit iba ang bigat ng pangalang Catherine Bernardo. So sa persona status sa issue internet perception, si Catherine Bernardo ang tumiwalag, umalis na matagal na sinasamba ng netizen bilang icon na emanipasyon at malayang pag-iisip. Gladys Reyes, active at loyal member, ginagawang simbolo ng tradisyonal na katapatan sa organisasyon. Ilang kapatid stars tahimik o nagmamatsyag at hinahanapan ng accountability ng mga fans kung saan ba talaga ang panig nila. Dito mo makikita na ang bawat galaw ng isang sikat na tao, no, ay may kaakibat na interpretasyon. Para sa publiko, ang nakaraang pag-alis ni Catherine ay nagsisilbing patunay na pwedeng piliin ang sariling kapayapaan at prinsipyo bago ang institusyon. So bakit nga ba sila untouchable? Sikat kahit may mga katunggaling grupo noong umalis si Catherine sa kanyang dating reliyon. Marami ang nag-predict na babagsak ang kanyang career dahil sa posibleng bawas sa mga fans sa solidong miyembro ng grupong yon. Pero anong nangyari? Mas lalo siyang naging Asian superstar. Bakit? Dahil ang kanyang talent, charisma at brand ay mas malaki kaysa sa kahit anong denominasyon. Ang masa ay may respeto sa matatapat. Nakita ng mga tao na hindi nakikisali si Catherine para lang sumikat. Ang kanyang mga endorsement, pelikula at serye ay tinatangkilik dahil magaling siyang artista at mabuti siyang tao. Kapag nakapagbenta ka ng bilyong-bilyong piso sa takilya, sabi nga, ang industriya na mismo ang magpoprotekta sa'yo. Hindi ka pwedeng i-cancel ng isang grupo dahil ang buong bansa ang sumusuporta sa'yo. So may mga hatol din ang internet, stand queen with paninindigan. Sa pagtatapos ng araw at pagkakaladkad ng kay Catherine Bernardo sa protestang ito ay hindi naman upang siya hilahin pababa, kundi upang siya itaas palalo bilang isang ehemplo ng modernang Pilipino. Sa mundo ng puno ng pressure mula sa pamilya, lipunan at relihiyon, ipinakita ni Catherine ang pinakamahalagang boses na dapat mong pakinggan ay ang sarili mong konsensya. Ang pagiging taklesa o prangka sa buhay sa pamamagitan ng iyong mga aksyon ay malakas kaysa sa libo-libong tweets. Kaya sa mga nakikipagbuno pa rin sa kanyang mga personal na desisyon at natatakot na sasabihin na ibang tao o grupong kinabibilangan nila, tandaan ninyo ang
sinabi ng netizen. Be a Catherine Bernardo. Piliin ang kalayaan, piliin ang sariling prinsipyo at magpatuloy sa pag-shine. So, Miss Catherine Bernardo ay tinaguri ang pure queen behavior ng kanyang henerasyon. So, kayo po, anong niyang saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, DarEds TV and DarEds channel. God bless everyone!